Bilang panimula po at habang tayo po ay naghihintay po sa mga kapatid po natin na magjo-join, tayo muna po ay umawit at kung maaari po, atin po i-open ang camera po natin at i-off yung ating pong mga mic, para kahit po online ay tayo po ay nagkakakita-kita po sa ating pong, Bible study. Awitin po natin yung number 89, Ngalang Jesus o Kay Tamis. Ngalang Jesus o Kay Tamis, ibig kong laging masabi, ligaya ko sa hinagpit. Alam Jesus na ibig, kay tamis nga ng Jesus, bayan ng Pino, tuwina'y di nagbabago, purihin ang ngalan mo. Ngalan niya ay aking mahal, sa pasanin ko'y katuwang, papuri, paglakasan ng kay Jesus na ngalan, kay tamis nga lang Jesus, bayan dito, tuwina'y di nagbabago, purihin ang ngalan mo. Isupat manis ka na isa, parang aking pinamamahal. Abot ko ay pinagparang sa kaniyang pangalan. Kay tamis nga ng Jesus, bayan ng Pino, tuwina'y di nagbabago, purihin ang ngalan mo. Salamat po sa ating pong inawit at sa ating pong opening prayer. Hilingin po natin kay Brother Norman na tayo po ay pangunahan po sa isa pong. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay lubos po na nagpupuri sa iyo, O Diyos, at nagpapasalamat po sa biyaya po na ipinagkaloob niyo po sa amin po ngayon, na kami po ay nakakapag-aral at nakapagbulay sa inyo pong mga salita. Bagamat po kami po ay hindi magkakasama po physical, ay patuloy na binibigyan niyo po ang bawat isa po sa amin ng pagkakataon po na sa ganitong kaparaanan po ay nagpapatuloy po sa pag-aaral, pagbubulay ng inyo pong mga salita. Maraming salamat po patuloy sa buong maghapon po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa po sa amin. At ganun din po, ang dalangin po namin sa oras po na ito ay patuloy na pangunahan niyo po ang bawat isa. Lalo tigit po, ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng iyong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng iyong pong banal na espiritu. At patuloy, ingatan niyo po kami sa aming pong patuloy na pag-aaral. Ganun din po mga kapatid na hindi po namin nakasama sa ganito pong pagkakataon. At ganun din po, dalangin din po namin ang mga makikinig po sa FB Live. Nawa patuloy na mapagpala po sila sa inyo po mga salita. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming po mga pagkukulang, sa aming po mga pagkakasala, at patuloy linisin niyo po ang aming mga puso at kaisipan. Sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwala ang buong oras po na ito.
At ito po ang aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoong Hesus. Amen. Opo, salamat po sa ating pong kapatid. At ngayon po ay bagamat po wala pa po yung iba po nating mga kapatid or maaari pong nasa Facebook Live po nanonood, tayo po ay magpapatuloy na din po sa ating pong Bible study. At ngayon po ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan at maging ang ating pong mga notes at mga Biblia. At binibigay ko na po kay Brother Wilson para sa ating Bible study. Salamat Brother Jan at good evening po sa ating lahat. Ganun din po sa mga madadatnan po ng ating pag-aaral na ito sa ating Facebook or sa mga internet po. Good evening po sa ating lahat. At nasa pagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Efeso. Sa chapter 4 na po tayo. At nung nakaraan po ay nakita natin na sa ating pag-aaral na nakita po natin na yung unang 3 kapitulo po ay nalaan po sa mga katotohanan o doktrina o katotohanan tungkol sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, no? At dito po sa chapter 4, nakita natin yung una ay marapat lang na ang mga mananampalataya ay lumakad na may pagkakaisa. Ngayon po tayo ay magpapatuloy simula verse 7 ng chapter 4 hanggang verse 16. Marahil hindi ko na po ito babasahin nang sa ganun po ay makita lang natin na ito po ay may kinalaman po sa mga spiritual gifts. Kaya marahil tayo po muna ay manalangin mo po muli. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po. Salamat sa patuloy na pagkakaloob po ninyo ng ganitong pagkakataon, bagamat kami po ay magkakahiwalay. Bilang isang iglesia, kami po ay nagkakaisa na nag-aaral sa iyong mga salita na siya pong tunay na ilawan namin, gabay po namin upang kami po bilang isang iglesia ay makita mo, makalakad kami ng naayon po sa iyong kalooban. Kaya dalangin po namin, pagpalain mo po ang oras na ito at pangunahan niyo po kami sa tulong at patnubay po ng inyong Espiritu Santo na laging sumasa amin. Ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Okay po. Katulad po ng aking nabanggit, no? Ito po ay may kinalaman po sa mga spiritual gift, no? At kapansin-pansin po na ang unang tatlong kapitulo po ng Efeso ay about sa saving grace, no? At yun yung pinaka sabihin nating buod ng 3 kapitulo, no? Yung first chapter ng Efeso ay about sa saving grace. At ito pong nahuhuling 3 kapitulo naman po ay about sa serving grace. At ang ganda po noong rhythm ng isang commentator, no? Sabi niya, the first half of Ephesians is about saving grace, the latter half about serving grace. Sapagkat tunay po na ang paglilingkod sa Panginoong Diyos ay isa rin po itong biyaya. At kung titignan natin ang chapter 4, ang mga talatang ito ay nakatuon po sa layunin ng isang iglesia. Kung paano po ang isang iglesia ay titibay, edified, at lalago o lalaki. Yan po ang
nilalaman nitong ating pag-aaral po. Kaya marahil ay nais kong umpisahan dito sa verse 7, ating pong pag-aaral. Dito po, maliwanag na sinasabi po rito, datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Gusto ko pong makita natin yung lawak po ng o yung tinatawag na scope, no, yung lawak ng pagkakaloob ng spiritual gifts. Ito po ay, ang sabi nga po rito, ay every believer. Ang bawat mananampalataya po ay tatanggap ng kanyang espiritu, at ang pagtanggap ng kanyang espiritu ay kasabay po ang pagkakaloob nito ng tinatawag na spiritual gift. At kung titingnan po natin, pagka sinabi natin pong spiritual gift, ito po ay hindi po nagmumula sa atin sarili na talento, karunungan, kalakasan, kakayahan. Pagka sinabi po natin itong gift, no? Ang spiritual gift po ay hindi po maliwanag po na ito po ay ipinagkakaloob sa bawat tunay na mananampalataya. Kaya yung salitang binigyan, sabi sa English, but unto every one of us is given grace. Binigyan ng biyaya ayon sa sukat. Kung titingnan natin, ang biyayang ito ay masasabi natin na supernatural. Ibig sabihin po nito, ito ay not inborn, not talent, no? Kung minsan ay ito ay kakaiba para sa iyo, no? Hindi ka nagkaroon nito. Sapagkat ito'y biyaya lamang ng Panginoong Diyos. Kaya maganda na makita po natin. At ito'y biyaya lamang talaga po ng Panginoon. Alam natin ang biyaya, ito po ay kaloob ng Diyos. Tulad ng kaligtasan po, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi man karapat-dapat po tayo na maligtas, sapagkat ang karapat-dapat po sa atin ay kaparusahan, sapagkat tayo pong lahat ay nagkasala. Ang paglilingkod po ay isa ring biyaya. Hindi man tayo karapat-dapat maglingkod, wala tayong kapasidad, wala tayong kakayahan para mapaglingkuran po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ay biyaya. Ang ibig sabihin, ito po ay dapat nating ipagpasalamat, sapagkat ito po ay hindi nagmula sa atin sariling karunungan, o we cannot earn. Hindi natin po ito matatamo sa ating sariling pagsisikap, sa ating sariling kakayahan. Dapat nating maisaalang-alang yon. Kaya nga, naniniwala tayo na ang mga paraan ng ating paglilingkod, maging yung mga ibang mga gawain ng paglilingkod, ito po ay kaloob na biyaya ng Diyos, no? Binigyan niya tayo ng kapasidad, ng kakayahan. We cannot earn. Ibig sabihin, hindi natin ito katulad ng ginagawa ng iba na akala nila sa pagpasok nila sa mga institusyon ng mga paaralan o pag-aaral sa teolohiya o kung ano man, no? Akala nila ay matatamo nila ang ganong bagay. Tayo po ay naniniwala na ito ay biyaya lamang ng Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos. Maaring yung pagpasok sa mga training, sa mga pag-aaral, ito ay
tulong na lang to develop the gifts, no? Pero you cannot earn the gifts. It is only given by God's grace. At hindi mo rin ito pwedeng piliin. Yon ang isang maganda, no? Hindi mo siya pwedeng piliin kung anong kaloob ang na spiritual ang gusto mo. Sapagat ito ay ipinagkakaloob, ang sabi nga po rito, datapwat ang bawat isa, every believer, ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Ipinapakita po rito na ang nagkakaloob ay ibinabahagi niya ito in proportionate itong gift na ito sa church, no? Mas alam ng Panginoon kung ano ang gift na pwedeng ibigay sa bawat isa ayon sa pangangailangan ng kanyang iglesia. Kaya yung sinabi po ritong sukat, binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob. Ang Diyos ang siyang nag-proportion, ang Diyos ang siyang nag-design ng measure, ng portion na kaloob na ipagkakaloob niya sa bawat isa. At para ang kanyang iglesia sa kanyang biyaya, ito ay gumawa o mag-function ayon sa kanyang minagaling at ayon sa kanyang kalooban. Kaya yun po yung layunin ng gifts. Kaya hindi natin po pwedeng tignan kung ano yung hindi natin kayang gawin, no? Ang maganda ang tignan natin kung ano yung gifts natin. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, kapag ka po ito po ay ating tinatalakay, maging sa amin pong mga kalalakian, pagkatapos maligtas po ng isang tao, pagkatapos na makilala niya ang Panginoong Hesus, the next thing na kanyang gawin ay i-discover po niya yung kanyang gift. Sapagkat napakalaga po. Kaya makikita po natin na ang Panginoong Hesus, siya po yung nag-provision. Siya po yung nagbibigay po nito. Bagamat ang gift po na ito ay tinatawag na diversity, magkakaiba, ito po ay for the unity and edification of the church. Kaya napakalaki pong kawalan sa isang local church kapag ka ang isang mananampalataya po ay hindi po siya gumagawa ayon sa kaloob ng Panginoon sa kanya, ayon sa kanyang spiritual gifts. Sapagkat ang kanyang kakayahan na ibinigay ng Panginoon na uri ng paglilingkod ay para sa ikatitibay, ikalalago ng iglesia. At nakakatulong po sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya yung ating dedication and devotion to the Lord, no?
Nakakatulong po yun to discover yung ating spiritual gifts, yung ating debosyon at yung ating dedikasyon sa Panginoon, sa ating relasyon sa Panginoon. Kasabay po ng dedikasyon, yung pong ating debosyon sa Panginoon, kasabay yung involvement, yung pag-i-involve, pagsama, pakikibahagi sa gawain ng Panginoon ay napakalaking tulong to discover yung pong ating mga spiritual gifts na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga ang sabi po rito, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. The measurement, ang sabi niya, ginamit po yung salitang sukat. Dito sa English, ginamit po yung, sabi niya, but unto every one of us is giving grace according to the measure of the gift of Christ. Hindi lang po niya nalalaman, hindi lang po niya ipinagkakaloob ito, no? Alam niya kung ano yung ipagkakaloob niya. Yun po ang isa sa mga katotohanan dito na makikita natin na the measure, no? According, given as grace, according, yung salitang according, ayon sa sukat, ayon sa kaalaman, ayon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. He knows. Alam niya po kung ano 'yon. Kaya ang maganda po ay tanungin natin ang Panginoon through prayer, not only involvement, through prayers. Lord, ano po ang ipinagkaloob mo po sa akin? Don't choose. Wag tayo ang pipili. Gusto ko itong kaloob na ito. Be submissive to the Lord. Maging mapagpailalim tayo doon sa ipinagkaloob ng Panginoon. Because sometimes ambitious mind is not helpful to discover the gift Christ given to you. Minsan yun ay parang clouds yun na lalong tumatakip, ulap na tumatakip, madilim na ulap na tumatakip kung ano talaga yung kaloob na spiritual. Minsan kasi yung pride, ambition, no? Hindi po nakakatulong yon. Parang yung mga alagad, di ba, nagano sila, sino po yung uupo sa kaliwang bahagi niyo po? Ang sabi naman ng Panginoon, kung sino yung maging servant, siya yung tinataas. Sino yung nagpapakababa, siya yung tinataas. Meaning po, ang Panginoon ang siyang napakalawak. Every believer, men, women's, no? Children na mga tumanggap sa Panginoon, no? Kaya even po sa mga children's class po natin, yung mga nagpo-profess na mga bata po, tingnan po natin sila, help them to discover their gifts. Youth, adult, every believer. No matter po yung kanyang educational background,
o yung kanyang no matter po yung kanyang tinatawag na social status, every believer, sigurado po mayroon siyang gift na ibinigay ang Panginoon. Kaya napakalawak nito, no? Yung scope. At syempre po, dito sa verse 8 and 9, napakalaga rin na makita natin. Ano po ang makikita natin dito? Sabi rito, kaya't sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon, ito, umakyat siya, ano ito? Kundi siya ay bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Yan po, no? At dito sa verse 10, sabi niya, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Actually po, ito pong verse na ito, yung verse 8 to 10 ay isa po ito sa mga difficult verse ng Book of Ephesians, no? To interpret at makuha yung talagang meaning po nito. There's a lot of misinterpretation. Sometimes hindi masyadong maliwanag o nalilink doon sa talagang layunin, yung tinatawag nating textual interpretation. Para maging maliwanag po sa atin ito, itong sinasabing umakyat siya sa itaas at dinala niyang biyagang pagkabiyag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon, itong umakyat, sino? Ano ito? Kundi siya'y bumaba. Sabi niya, umakyat. Ito po yung mga umakyat. Sino yung umakyat? Siya yung bumaba. Sabi rin sa verse 10, ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng bunsang kalangitan. Okay. Siguro tingnan po natin yung Awit 66 verse 18. Sapagkat ito po ay mayroong pagkahawig at kinalaman po dito sa ating pong binasa. Awit 66 verse 18. O 60, sorry. Awit 68 verse 18, not 66 po. Siguro basahin ko na lang dito kay Renmark para 66 verse 18. Sabi niya, sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong biyag sa pagkabihag, tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao, oo, pati sa mga mapagimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Okay. Ito po ay victory hymn, no? Yung awit ng pagtatagumpay po na nagmula po kay Haring David, kung saan ito po ay pagseselebrasyon o pagpupunyagi, no? Dahil po sa kanilang pagtatagumpay sa mga Jebusite noong pong ito ay kanila pong pasukin, to conquer, no po? At ito po yung kanilang naging karanasan. Yung pagsampa po rito ay ito po yung dala-dala nila, yung kanilang Ark of the Covenant, no? Kumbaga ay nagbubunyi sila, umakyat sila doon sa bundok ng Zion, no? At ito po yung isang istorya na pwede nating ma-relate biblically dito po sa sinasabi dito sa chapter 4. Sapagkat sa mga panahon po ng matandang tipan, kapag ka po ang isang hari ay nakalupig o nakapag-conquer ng isang bayan, siya po ay babalik sa kanya pong bayan na dala-dala niya po yung mga samsam o yung tinatawag na spoil of war, no? Mga samsam po yan.
Ano-ano po yung mga samsam na yan? Kung minsan po ang mga samsam na yan, o yan po yung daladala rin nila yung kanilang mga countrymen o yung kanilang mga kababayan na bihag na napakawalan nila, no? Dala-dala po nila yan, no? At bukod doon sa mga bagay-bagay, mga hayop o mga tao, kung ano-ano man, ay dala-dala po nila yan. At sa kanilang pagbabalik sa kanila pong bayan, ay nagdiriwang sila, yung celebration po talaga, no? Hindi lang sila, maging ang buong bayan ay nagdidiwang. Tila ito po yung gustong ilarawan ni Apostol Pablo dito po sa tinutukoy niya, no? Bagamat ang tinutukoy po niya rito ay nakasentro sa ating Panginoon. At yan ang gustong ilarawan ni Apostol Pablo, na kung saan ang ating Panginoon sa kanyang pagparito sa lupa ay nagkaroon siya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. Ang tinatawag nating mabuting balita ay nagkaroon siya ng pagtatagumpay kay Satanas at ganun din sa sanlibutang ito, no? At lalong-lalo na sa kamatayan. Nagkaroon siya ng tagumpay. At siya'y umakyat sa langit na dala-dala niya po ang tagumpay na yan. At ganun din ang mga nabiyag na napakawalan, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. At ito ang isang malapit at nakaugnay na katotohanan sa bahaging ito, na ang tinutukoy ang nagkaloob. Napakahalaga. Ang tinutukoy dito, una, nakita natin kung sino yung binigyan ng mga kaloob. Marami ang lahat ng sumampalataya. Pangalawa, napakahalaga na makita natin saan nagmula yung origin of the gifts. Ito ay nagmula sa isang tagumpay ng ating Panginoon. At tumutukoy ito sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ang pinagmulan. Kaya ang bawat isa na tunay na sumampalataya ay isang spoil, o sabihin natin, mga natanggap mula sa kanyang pagtatagumpay. Kaya tinutukoy dito yung kanyang pagbaba, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, yung kanyang yung doctrine of incarnation, doctrine of resurrection, and doctrine of ascension. That is the power of the gospel. Yung kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. At yung pag-akyat niya doon muli sa langit, sabi niya. At yun, simula roon, ang Panginoon, kaya yung gift, yung Holy Spirit, after 10 days nung kanyang ascension, yung 50th days, yun yung tinatawag nating Pentecost Day. Doon ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa lahat ng sumampalataya. At sa Korinto, ang bawat sumasampalataya ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. At ang bawat isa ay pinagkalooban. Ang pananahan ng Espiritu ay hindi lamang tanda ng biyaya ng kaligtasan, kundi ang pananahan ng Espiritu ay tanda na tayo po ay binigyan ng biyaya upang makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya ito yung tinutukoy niya. Yung bumaba, napunta sa kailaliman, nabuhay, umakyat muli doon sa langit. Kaya doon sabi niya,
Sa verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalit upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Sapagkat nung siya umakyat na doon sa langit, pagkatapos niya na mabuhay na maguli, ang buong kapangyarihan, ang lahat ng kapangyarihan ay naipagkaloob sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin yung pinagmulan ng spiritual gifts na ito ay yung matagumpay na hari ng mga hari. Ito'y walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Baga pinapakita rito yung pong dito sa verse na ito. Sabi rito sa verse 9, ngayon, ito, umakyat siya, ano ito, kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ito pinapakita po yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay ay nagbigay po sa kanya ng kapangyarihan or right. No? Right to distribute yung mga spiritual gifts sa kanyang iglesia na kanyang itinayo. Kaya napakaganda po na makita po natin ito, no? Mahalaga na hindi po basta-basta po. Pinapakita rin po dito na hindi ganun na lamang po para ang mga mananampalataya po ay makatanggap ng mga kaloob na espiritual. Sapagkat kung atin pong bibigyan ng emotional itong bagay na ito, bago po nagkaloob ang Panginoon ng mga biyayang kaloob na espiritual, kailangan muna po siyang maghirap, mamatay doon sa krus. At sa ikatlong araw, siya'y muling mabuhay upang ipakita niya ang kanyang tagumpay. Kaya the death of Christ is not defeat. Actually, it is the start. Ito yung simula ng kanyang victory. Sapagkat nang siya'y mamatay, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. At siya ang patunay. Siya ang expression ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Kaya napakaganda rin po na makita natin ang bagay na ito, no? Ako ang aking pong personal na devotional o meditation nang pinag-aaralan ko po itong Ephesians 4 at makapunta ako sa mga bahagi ng kaloob. Nag-pray ako, sabi ko na naway tunay na makita ko po yung kaloob mo sa aking spiritual at hindi ko po sayangin. Sapagkat ito ay dahilan para siya ay maghirap at mamatay doon sa krus. Salamat sa kanyang kapangyarihan, siya ay muling nabuhay at siya ang may karapatan na magbigay ng gift sa kanyang iglesia ng spiritual na kaloob upang ang kanyang iglesia ay unti-unting lumago. Kaya ang aking devotion nga noon sa personal po, no, yung sa personal kong meditation, sabi ko ayokong sayangin yung paghihirap ng Panginoon.
para lang mabigyan niya ako ng gift. Ano man yon, gusto kong matuklas at tuklasin pa. Ang prayer ko sa kanya ay hindi sana masayang yon, kundi magamit talaga para sa ikatitibay at ikalalago ng kanyang iglesia. Kaya nga po, napakaganda po ring isipin na ang bawat tunay na mananampalataya ay mayroon pong lugar para mapaglingkuran ng hari ng mga hari. Kaya po, nawa po ay yun ang laging maging motivation natin to discover, to develop, to be a part dito po sa gawain ng Panginoon na to. At ang gifts po, makikita po natin, ito ay para sa church, not for individual interest o motive, no, vested interest. Hindi po. Para po ito sa church. Para po ito sa ikalalago, ikatitibay. At maaring ang bawat mananampalataya, ako'y naniniwala, meron kang lugar para sa paglilingkod. Last Sunday ay naging emotional din ako dahil nakita ko rin yung mga kapatid na lumuluha, no? Kasi nakita natin na ang paglilingkod po pala sa Panginoon ay nagbibigay ng honor sa atin. Parangal ng Diyos sa atin. Hindi man tayo minsan pinararangalan ng tao. Yes, mayroong isang Diyos na nakakakita. Ang Diyos ay hindi liko. Para isawalang bahala niya yung pagmamahal, yung pagpapagal, paglilingkod natin. Matuwid ang Diyos at nalulugod siya. Ako'y naniniwala na ang bawat isa na tunay na sumampalataya ay mayroon siyang kaloob na espiritual. May kakayahan na ibinigay ang Diyos, kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu upang ikaw ay maglingkod. Ang Diyos hindi niya tinitignan kung gaano kalawak, kalaki ang ating paglilingkod. Ang tinitignan niya kung tayo'y tapat na ginagamit natin ng mga espiritual na kaloob niya. Sapagkat ito ang tunay na kapangyarihan ng Diyos para lumaki at lumago ang kanyang iglesia. No? Although binanggit niya po rito sa verse 11, ang mga sumusunod na kaloob, ang sabi niya, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, verse 11, at ang mga iba'y propeta, ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Tignan po natin. Ito po yung mga kaloob na sinasabi po rito, no? Yung apostol. Yung apostol, ang ibig sabihin, sent one or one sent. No? Isinugo na mayroong taglay na authority, kapangyarihan na binigay sa kanya ng Panginoon. Yan po yung mga apostol. At yung mga propeta, kung saan ang mga propeta, sila po yung nagdadala ng mensahe ng Diyos sa mga tao. Mga nakakakita ng mga bagay na nais, kalooban ng Diyos. At ang mga ito ay tinawag na mga foundational gifts. Doon sa dito rin sa Ephesians chapter 2, verse 20, itong dalawang, kaya ito pong apostleship and prophet
Mga tinatawag po yung foundational gifts. Dito sa Efeso 2:20, sabi po rito, sabi po niya, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, and are built upon the foundation of the apostles and prophets. Kaya ito pong dalawang gifts na ito, naniniwala tayo, kumbaga sa isang gusali, ito yung pundasyon. Sila ang ginamit ng Diyos na mapundasyonan ang kanilang mga pahayag, ang kanilang mga tinuro mula sa Panginoon. Yun ang naging pundasyon. At walang iba kundi ang ating Panginoon. Nakapatungkol, nakasentro sa ating Panginoon. The prophet and the apostles. No? Wala silang ibang itinuro ang mga apostol kundi yung mga narinig at nakita nila sa Panginoon. Binigyan sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na maalala ang mga itinuro, ang mga ginawa, ang mga nakita nila na ginawa ng Panginoon. At ang mga propeta naman ay nagsalita sila tungkol sa ating Panginoon. Both the old and new, the prophet are being useful in foundation of the church. Although Old Testament yan, hindi ibig sabihin yan, wala ang church yan. Di po. Maraming mga bagay po tayo makikita na makakatulong upang lalong maunawaan natin ang Panginoon at ang kanyang iglesia. At yung gift na yan, tinatawag na foundational gift, builded, sabi niya, and are built upon the foundation of the apostles and prophets. At yan po yung nabanggit po rito, pinagkalooban ng iba na maging apostol at ang mga iba'y propeta. Tandaan po natin, sometimes the building depende sa pundasyon ang pagtaas ng building. Kung maliit yung mga footage o yung mga footing, kung wala siyang beam sa ibaba, kung hindi matibay ang pundasyon sa baba, hindi ka pwedeng magtaas ng magtaas. Kaya ang paglaki ng isang gusali ay nakadepende doon sa pundasyon. At yan ang pinundasyonan ng mga apostol at ng mga propeta. At ang pundasyon na yan, alam natin yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Nakasentro sa ating Panginoon. At diyan nagsipanatili. Ibig sabihin po nun, the early believer, inignore nila yung mga beliefs nila, bagkus nag-focus sila doon sa mga turo ng mga apostol. They continued steadfastly. Naging matibay sila ron. Pinanghawakan nila yon. Tinayuan nila yon. Nanindigan sila ron. Ipinalaganap nila yon. At yon ang mahalaga. Napakalaga nun. Kaya kahit si Apostol Pablo, upang mapanatili ang mga bagay na yun, sabi niya kay Timoteo sa Kapitulo 2 ng unang Timoteo, ituro ang mga bagay na natutunan nyo sa akin sa mga tapat. Kaya napakalaga po nun. Napakalaga na makita po ito sa mga mananampalataya. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi ron, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men
who shall be able to teach other also. Kaya napakahalaga po nito. At dito po sa ating pinag-aaralan sa Ephesians 4, bukod po sa mga foundational gift, meron pong mga gift to build to more higher, grow yung building at lalong tumitibay, dumadami. Ang sabi po rito, ito po yung mga gift na hanggang ngayon po ay ginagamit ng Panginoon para po sa ikatitibay, sa ikalalago ng katawan ni Kristo. Walang iba kundi ang church. Ang sabi niya po, ang mga iba'y, sabi niya, propeta, at ang iba'y ebanghilista. Yung pong ebanghilista, evangelist. Yan, mga gifted po yan, divinely gifted to preach the good news of salvation. Naalala ko po yung sinabi ni William MacDonald. Sabi niya po, yun daw pong mga gifted sa evangelization, sila daw po yung may ability na ma-diagnose nila yung mga makasalanan, yung kanilang kondisyon bilang isang makasalanan, yung kanilang para matouch yung kanilang conscience, no? Masagot yung mga maling paniniwala nila o yung mga objection nila, at sila ay ma-encourage na magdesisyon para kay Kristo, at sila ay matulungan na maging magkaroon ng assurance mula sa salita ng Diyos. Yun po yung mga evangelists, no? Parang meron silang discernment. Hindi lang nila na ipapaliwanag maigi kung ano ang magandang balita, kundi mayroon silang kakayahan. Kumbaga sa doktor, yung diagnose. Hindi mo pwedeng mabigyan ng tunay na lunas ang isang karamdaman kung ito ay maling diagnose. Kaya napakahalaga ng pag-diagnose. Ang mga divinely gifted sa evangelism, natatouch nila yung kaloob-looban ng mga nakikinig. At yung pastor, alam po natin, pastor is not a title, it is a gift. Ito po yung mga may ability rin o mayroong gift din, divinely gift din, to guide, to protect, and lead the sheep o the flocks of God. Ang church, no? Nag-guide nila, napoprotection nila. Ibig sabihin nun, pag sinabi mong guide, nadadala mo sila doon sa nais ng Panginoon bilang isang iglesia, bilang isang flock, bilang isang kawan. Nalilid mo sila, nag-guide mo sila, napoprotectionan mo sila, no? Doon sa mga maling landas o mga maling pananaw. Bagkus sila ay nadadala mo sa kalooban ng Panginoon bilang isang local na iglesia. At meron pa rin po rito yung teacher, mga guro. Ito naman po ay mga gifted to expound yung God's Word. Nabibigyan nila ng tumpak na interpretasyon kung ano mismo yung sinasabi ng teksto. At ito ay nagdadala ng instruction, correction, exhortation, and encouragement. Na-expound nila kung ano yung tinatawag na textual message, no? Na ibibigay nila yung interpretasyon o yung kahulugan na idadala nito ang bawat pagtuturo niya kay Kristo, sapagkat si Kristo ang siyang pinakapinali.
ng katotohanan ng salita ng Diyos. Although marami pang ibang gifts sa Romans chapter 12, no? Verse 4 to 13, siguro buksan din natin ng Romans chapter 12. Meron pa kasing ibang mga gifts na hindi na nabanggit doon sa at ang bawat gift na ito ay nakakatulong. Chapter 12 ng Romans, verse 4 to 13. Sabi rito, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, diversity, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ang ibig sabihin nito, ang bawat gift ay mahalaga at yamang mga kaloob na nagkakaiba sa ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manghula tayo sa ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya, o kung ministeryo ay gamitin natin ang sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, at ang nahahabag ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalang kayo, sa kapurian ay pagpauna sa isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa, pagmatiisin sa kapigatian, magmatyagain sa panalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Ito, marami pang mga gifts. Ganon din sa 1 Corinthians 12, 27 to 31. 1 Peter chapter 4, 9 and 11. Mahalaga na makita po natin, malaman po natin ang mga spiritual na kaloob na yan. At kauli-ulian po, makikita natin na ang layunin ng mga spiritual, itong mga biyayang kaloob ng Panginoon. Ang sabi po niya, verse 12 hanggang 16, sabi po, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Perfecting means maturing, no? At ito'y charge, no? Although ito ay, they mention yung for the perfecting of the saint, no? Yung believer, kasi yun yung tunay na charge. Ang charge, kung spell mo yung charge, C-H-U-R. C-H, without U-R, there is no charge. Tayo yun, tayo yung mga pinapagbanal, ginawang banal, na nais magpakabanal. Tayo yung sinet apart, tayo yung hiniwalay ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin. At ang mga kaloob na spiritual ay to mature the local church, the universal church, to mature. Yung word na perfecting. For the work of ministry, yung paglilingkod. Edifying, yung pagiging matibay. Sapagkat merong isang makapangyarihan na gustong wasakin ang iglesia simula noong pang-una. Pinipigilan ng ating Panginoon. Gusto, baby pa lang siya, patayin na siya. Nung sumilang ang iglesia, nung bago itayo at nung naitayo na ng Panginoon, nung isilang ang iglesia, napakaraming mga pag-uusig, pagsubok, suliranin, na ginagawa ang dyablo
Kaya kailangan natin ang gift na ito para tayo maging matibay. Verse 13, sabi niya, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. To mature, to grow like Christ. Yung kanyang katawan, yung church, ito yung kanyang representation ng kanyang buhay. Kung titingnan natin, the gift is also need to walk in unity. The more we grow in Christ, the more we unite in Christ. As a body of Christ, no, they grow. Yung love ng iglesia, yung pagmamahal ng iglesia sa bawat isa, sa ating Panginoon, at sa mga lost sinner. Kaya nga sabi niya, upang tayo wag nang maging mga bata pa na nagpapahapay dito at doon, dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuan ayon sa mga lalang ng kamalian. One of the greatest challenge ng church ay yung mga teaching, yung mga katuruan. Because wrong practices, wrong teaching, resulting wrong practices. At ito yung to hinder yung maturity. Kaya ang sabi rito, verse 50, kundi sa pagsasalita ng katotohanan. Ito yung mga teaching of Christ na may pag-ibig. Motivated by love. Sabi niya ay magsisilaki sa lahat ng mga bagay sa kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay, si Kristo. Ang ibig sabihin po nito, the more na lumalaki po yung pag-ibig natin sa Panginoon as a local church, no? The more na we are submissive to Christ. Hindi lang siya yung imminent, siya yung preeminent sa ating iglesia. Kasi sa ibang mga church, totoo, tinataas si Kristo, pero hindi siya yung pinakamataas. Sa atin, siya yung preeminent. Kaya nga sabi niya dun sa verse 16, na dahil sa kanya yung buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Mga kapatid, pagkatapos nating matuklasan yung mga spiritual gift natin, gawin natin ito motivated by love. Pag-ibig. Kaya para tayong mga joint na lalakas ang katawan, lalakas ang iglesia. Ito po yung purpose. Kaya this evening po, napag-aralan natin una kung yung lawak ng pagkakaloob ng spiritual gift, no? Sa Universal Church to all believer dito sa mundong ito, no po. Kaya ang bawat believer meron siyang gift. At second po, nakita natin yung pinagmulan ng gift na ito. Nagmula ito sa ating matagumpay na Panginoon. Yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. Yung tagumpay po niya. Ito ang nagdala para siya ay magbigay ng mga kaloob. At number 3, nakita po natin yung mga iba't ibang gift, no? Na sinangkapan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At nakita natin yung layunin, yung purpose ng gift. Maganda po na naway tunay na ma-discover natin, ma-develop natin yung ating pong mga spiritual gift. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po
sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, hindi mo lamang po kami iniligtas, kundi sa iyong biyaya po ay binigyan mo po kami ng spiritual na kaloob upang kami po ay makabahagi sa iyong gawain, upang kami po ay makapaglingkod. Salamat po, sapagkat alam po namin na ang paglilingkod ang siyang tunay na nagdadala ng kagalakan sa puso ng bawat isang tunay na nagtiwala at sumampalataya po sa inyo. Salamat po, sapagkat alam po namin na ang aming paglilingkod ay hindi mawawalan po ng kabuluhan. Kaya dalangin po namin, naway masumpungan mo ang bawat isa na naglilingkod ayon sa sukat na ipinagkaloob ng aming Panginoong Yesus. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. At ito po ang aming pong samot panalangin na may lakip na mataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Good evening po at God bless po sa bawat isa po sa atin. Siguro dumako po tayo sa mga question and answer. Ay balik ko muna po sa ating MC. Good evening po. Muli po ay purihin po natin at pasalamatan po ang Panginoon. At sa ating pong pagpapatuloy ay dadako na po tayo sa ating pong mga question and answer. Kaya po malaya na po tayo pong makapagtanong. Siguro po habang siguro yung ibang mga kapatid po ay nag-iisip, bali po nakita po natin yung question ko po about po dun sa origin, yung pinagmulan po ng spiritual gifts, ay nakita po natin na ito po ay sa pagtatagumpay po ng ating pong Panginoong Hesus. Sa panahon naman po natin, marami din po yung, kumbaga po yung lumalabas po na, kunyari po yung sa mga training, o yung pong mga Bible school. Kumbaga, ano naman po yung nagiging disadvantage po and advantage po nung pong mga ganun pong bagay, dahil nakita po natin dun sa ating nga pong pag-aaral na maganda yung pong spiritual gifts ay dahil ang Panginoon po yung nagbibigay, ay kumbaga hindi po tayo parang pumipili. Paano naman po kaya yung sa mga ganun po? Meron po bang advantage and disadvantage po yung pong mga ganun po? Okay. Maganda yung katanungan po ng kapatid natin. Meron siya talagang advantages din, katulad ng tanong, ano yung advantages and disadvantages. Sometimes kasi po yung mga katulad nun, yung mga training o yung pagpasok sa mga Bible school, no? Yung iba doon nila natutuklasan na meron pala silang gift, no, sa ganung bagay. Pero yun nga, malaking tulong din yun. At yung iba naman na may mga gift, kung minsan yung mga training, mga discipleship training o yung mga training or kung ano man, no, nakakatulong din yon to develop yung yun yung advantages doon sa may mga gift na ng ganon, na katulad ng mga pag-aaral o yung mga ganong bagay. Pero ang disadvantages niya, ito rin ay nagkakaroon ng yung tinatawag na produkto, no? Yung mga katulad ng mga gift of teaching, pastoring, evangelist, sometimes nagiging produkto lang sila ng mga ganong bagay. Kaya kung minsan ay yun yung nagiging panganib, yun yung disadvantages. Marami tayo nakikita na kaya sila naglilingkod as a pastor, no? Although hindi man dapat title yon, parang ang ano lang nila ay yung title, no? At minsan ay hindi sila ganoon sabihin natin ka fruitful. Iba yung to handle, to
to handle yung flux of God, no? Kaya merong mga talagang nalilihis. Kaya yung mga ganung bagay ay may disadvantages talaga. Kaya nga narinig ko nga rin na ang pinaka-the best na Bible school talaga ay ang church. Kasi nandyan yung mga gifted, no? May mga gift na binigyan dyan ng pagtuturo. At sa tingin ko nga ay very safe nga yung bagay na yon. Kailangan lang masikap din yung mga gifted na meron ng isang iglesia. Kailangan siya ay nag-aaral din talaga, nakikipag-aral din, no? Very important yon. Napakahalaga nitong mga gift na ito. At kung minsan ang mga gift na ito, like Paul, is kung titignan mo, hindi lang isa yung gift ni Paul eh. Meron siyang gift noong iba-iba talaga yung gift niya, no? Kaya napakahalaga rin nun. Siguro, yun yung measurement na binibigay ng Panginoon. Pero ako'y naniniwala na ang bawat believer, kahit isa lang, meron sigurado siya. Kaya hanapin niya, or maaring isa o dalawa o tatlong kaloob na spiritual ang ibibigay ng Panginoon ayon doon sa sukat ng Panginoon. Kaya tama yung tanong ni brother diyan, meron advantages and disadvantages. At kung minsan nakikita natin mas nagiging lamang yung disadvantages, no? Kasi nga nagiging head knowledge at yun yung nagiging problema natin. Salamat po. Sige po, baka po yung ibang kapatid ay meron pa pong mga katanungan po regarding po sa ating po napag-aralan. Question po. Kanina po napag-aralan po yung sa pag-discover po ng spiritual gifts through involvement sa gawain po ng Panginoon. Possible po kaya kapag halimbawa sa pag-involve po dun sa gawain ng Panginoon, dun sa particular po na involvement dun sa kaloob na dinidiscover ay may mga circumstansya o may mga karanasan na sabihin na po natin parang hindi niloloob ng Panginoon or may mga pagkukulang. Possible po kaya na maaring hindi po doon yung spiritual gifts at mag-involve naman po doon sa iba pang mga gawain para malaman din baka sa iba po yung spiritual gifts. Actually, kapatid, maganda yon, no? Yung dapat kasi na malagay sa isip natin, kaya napakahalaga nitong pag-aaral natin, na ang Panginoon ay nagbigay, no? Meron siyang partikular na kaloob na ibinibigay sa bawat isa. Kaya nga kailangan nating i-discover yon kasi sometimes hindi pa natin kaagad maunawaan kung ano yung bagay na yon. Sa dami ng mga kaloob, almost 20 plus ata yung mga different spiritual gifts, no? Sometimes hindi natin, kaya yung involvement, malaking tulong yon. Pagka sinabi nating involvement, hindi lang sa isang bahagi, no? Hindi lang sa isang bahagi ng paglilingkod, kundi sa kabuuan, no? Iba-iba kasi rin yung ministry, no? Iba-iba yung mga paglilingkod, iba-iba yung mga, ibig sabihin ng involvement, sinusubukan natin lahat yung mga bagay na yon. At ako'y naniniwala na madidiscover mo yan kung saan ka mas nagiging kagamit-gamit, kapaki-pakinabang doon sa purpose. Kaya napakahalaga rin ng purpose. Ano yung purpose? Sa ikatitibay, sa gawaing paglilingkod, no? Edification, maturity, nandoon yun. Kaya sa tinalakay natin yung huli, yung purpose, napakahalaga. Na yung ginagawa mo, yun yung nararating, no? Pero kung hindi, baka nga hindi ka doon
tinawag o hindi yun ang naibigay sa iyo na gift. Kaya subukan natin lahat yun. Ako sa aking part, siguro noong ako ay sabihin natin bago-bagong believer at nalaman ko yung mga bagay na ito, actually, isa sa mga hindi ko alam na dito pala ako tatawagin ng Panginoon. No? O ito yung binigay na gift sa akin. Yun ngayon na ginagawa kong paglilingkod. Hindi ko ito inasahan, hindi ko ito pinangarap, hindi ko ito ito'y natuklasan ko na lang din, no, along the way. Kaya maganda na subukan natin yung mga iba-iba mga paglilingkod o yung mga spiritual gift kung saan ka mas nagiging kapaki-pakinabang. Kung minsan hindi nga isa lang dalawa, maaaring tatlo. Pero totoo yun. Minsan yun na yung gift mo, kaya lang kailangan mo lang i-develop. Kasi pansinin natin yung verse 13. Sinabi rin dito, hanggang sa abutin nating lahat. Till we all come in the unity of the faith. Hanggang sa abutin. Minsan, yun yung ibig sabihin, no, to develop, hanggang sa makuha mo yung bagay na yon. Sometimes failure, hindi naman ibig sabihin, hindi mo na-gift yun Minsan, yung failure is tinuturuan ka lang kung paano. Sabi nga ay yung failure is hindi naman talaga failure kung minsan. Ito ay nangyari dahil to teach you, para maturuan ka, para mapagbuti mo. Yun ang isang bagay. Kaya titingnan mo kung saan ka nagiging kapaki-pakinabang. Kailangan yung purpose. Napakalaga ng purpose makita mo. Kasi yung spiritual gift mo, yun yung purpose. Ngayon, iba yung purpose. Hindi ka nakakarating doon sa layunin. Baka hindi mo spiritual gifts yan. Contrary pa doon sa nangyayari. Baka hindi yan yung spiritual gifts mo. Baka gusto mo lang yon. Kaya yun, yun nga, isa sa mga kailangan din, maging honest tayo. Maging honest tayo at maganda rin na tinitignan din natin kung yung purpose noong gift ba ay yun nga yung naidudulot nito. Maraming salamat po. Yan po, salamat po sa mga nagiging katanungan at kasagutan na lalo pong nagpapalinaw din po sa ating pong napag-aralan. Sige po, baka meron pa po tayong mga question. Sa mga naka-online po dito, and nagtingin din po ako sa ating pong Facebook Live. Ngayon po ay wala pong question, pero baka po sa mga may nanonood po ngayon ay pwede rin po kayong mag-comment po doon. Okay po, wala na po ba? Brother Jim, parang nag-open po. Meron po ba ang question po? Okay po. Last call po bago po tayo siguro dumako sa ating pong closing.
Po kung wala na po, ako po yung naniniwala yung silence po natin ay ito po ay nagkakahulugan po na ating pong naunawaan at hindi lamang po sana po natin naintindihan at naging maliwanag po ang ating pong napag-aralan. Hindi katulad po nung ating pong narinig po ay ating pong ma-discover ang kaloob po na ibinigay po ng ating pong Panginoong Hesus. Katulad po nung naging devotion at reflection po ng kapatid ay huwag po nating sayangin yung pong ibinigay po ng ating Panginoong Hesus po sa atin po na ito dahil po ang kamatayan din po niya yung pong kumbaga po ang naging possible po ang mga spiritual pong kaloob pong ito dahil po sa victorious po ng ating Panginoong Hesus. At ngayon po, hilingin po natin kay Brother Abel na pangwakasan po tayo sa panalangin at pasalamatan po ang ating pong naging Bible study. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli po kami po ay nagpapasalamat sa pangunguna po ninyo sa aming po online Bible study. Bagamat kami po ay magkakalayo sa aming po mga tahanan, ay patuloy pa rin po na pinangunahan po ninyo kami. At salamat din po sa mga kapatid na naglaan ng oras, panahon upang makasama po sa online Bible study. At salamat din po sa kapatid po na ginamit po ninyo. Una ay nagpapasalamat po kami na patuloy na binibigyan niyo siya ng panahon upang makapagturo sa kabila ng kanyang kalagayan sa mga karamdaman po, ay patuloy pa rin po na binibigyan siya ng pagkakataon na manguna po sa aming pong pag-aaral, pagbubulay ng iyong mga salita. Tulad nga ng aming napag-aralan sa Ephesians, sa mga kaloob na patuloy na ang bawat isa ay tulungan mo na hanapin at palaguin ang mga kaloob kong ito upang sa gayon ay tunay nga na maka-impart sa church, makatulong sa church sa pamamagitan po ng mga kaloob kong ito. At patuloy na dalangin din po namin sa aming pong pag-aaral, pagbubulay, ay tunay nga naging hamon din po ito sa bawat isa po sa amin. Dalangin din po namin nawa hindi lamang po sa ganitong gawain na patuloy na pinanguna, kundi sa iba't ibang mga gawain po. At tigit sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng kalakasan, hindi lamang sa spiritual, at tigit sa physical, ay sa inyo rin po namin ito pinagkakatiwala. Dalangin din po namin sa gabi pong ito, sa muli sa aming pong pansamantalang pag-iwalay, kayo rin po ang siyang manguna sa bawat isa po sa amin. Binabalik namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lang po ng Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po at God bless. God bless po. Thank you po. Good evening and